Pag-usapan pa natin ang safety sa motorcycle taxis kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kamusta na ngayon itong si Mary Jean? No? Hindi ba siya natatakot na maulit yung disgrasya sa MC Taxi? Actually, Pops J, ngayon okay na si Miss Mary Jean. No? Healed naman na yung mga sugat na nakakuha niya. Pero, ayun nga, Pops J, no? May fear at the back of her mind. Pero sabi niya, hindi naman daw lagi. Ang ginagawa na lang niya ay nire-remind na lang niya yung sinasakyan niya mga motorcycle taxi. Kasi hanggang ngayon, ay isa pa rin to sa main mode of transportation niya. Dahil nga, mabilis yung biyahe. And yun nga, sa trabaho niya nga, mas okay na daw na makauwi ng maaga at makapagpahinga, Pops J. Ivan, bakit yung expenses lamang ng pagpapagamot niya ang covered? I assume covered ng insurance. Oo. Tama ka dyan, Pops J. No? Doon sa specific na app na yun, kasi hindi naman pare-pareho yung mga insurance policy ng different apps. No? Pero itong motorcycle company na ito, ang insurance lang talaga is yung reimbursement ng mga medical bills na kinailangan ni Miss Mary Jean. No? Pero ayun nga lang, Pops J, medyo hindi lang nasakop yung, kasi hindi nakapasok ng ilang araw etong si Miss Mary Jean. So, hindi yun kasama dun sa na-reimburse sa kanya. Pero, so far naman, Pops J, na ibalik naman daw sa kanya yung mga kanyang ginastos, Pops J. Ivan, paano kung mas malala ang tinamo ng pasahero? Sino ang sasagot sa gastos? O dito na siguro papasok yung mamimili ka ng motorcycle taxi service na talagang trusted mo at hindi ka pababayaan sa gastos. Actually, kung sakali may mangyari. Tama ka dyan, Pops J, no? Different companies, different marami, insurance policy. No? So medyo, yung iba talaga hinahanap nila, Pops J, no? Kailangan itong company nito may ganitong standards ng insurance. No? Saka, Pops J, kasi medyo, may times kasi na nangyayari ay hindi na-accept nung mga rider yung booking nung isang pasahero. Then pagdating doon sa pick-up point, ika-cancel. So, may times na gano'n at yun nga, Pops, pag nangyari yun, malaki yung chance na hindi pasok sa insurance kung sakali may mangyaring masama. Pero, Pops J, no, sa ngayon naman, Pops J, halos lahat naman, actually, no, kasi nakalagay ito doon sa Motorcycle for Hire Act of 2019 na ang bawat motorcycle company, taxi companies ay dapat may mga insurance policy kasama yung driver, yung rider, at yung third parties, Pops J. Alright. Ivan, may paliwanag ba ang mga otoridad kung ano ang madalas na rason kung bakit nadadawit sa aksidente ang mga motor? Pops J, dun sa ating pagsasaliksik, no, karamihan kasi speeding, no, Pops J, and isa rin sa tinitingnan talaga yung fatigue. No? Dahil itong mga motorcycle riders natin ay kadalasan mahaba yung oras na kanilang ginugugol sa pagsaservice, no, Pops J. So, yun nga, Pops J, na pinapaalala nila na pag hindi na kaya ng katawan, huwag nang pilitin. Ivan, may ginagawa ba na paraan para mapalakas pa ang insurance sa mga motorcycle taxis? Actually, ngayon, Pops J, no, nasa third and final billing na itong bill ng itong Motorcycle for Hire Act. No? So, nakita naman natin doon sa bill na yon na yun nga, no, merong speed limit dapat itong mga motorcycle companies, no, at merong insurance, no, proper insurance, and yun nga, minimake sure naman nila, Pops J, na dapat lahat ng kukunin na riders ay trained talaga, dahil yun nga, no, buhay and livelihood yung pinag-uusapan sa ganitong trabaho, no, Pops J. And yun nga, no, kasi kwento ni Miss Mary Jean, may ilang daw pasahero or isang motorcycle taxi siya nasasakyan na non-pro pa yung lisensya. So medyo red flag yan, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.